Magsisimula na anumang sandali ang preliminary investigation ng Department of Justice sa consolidated complaints nila Bong Navarro at Denise Cornejo. Nauna nang nagpasabi si Navarro na hindi siya dadalo sa preliminary investigation ngayong araw dahil hindi niya pa raw kayang harapin ang mga umano'y nambugbog sa kanya. Sa ngayon ay dumating na po sa DOJ si Denise Cornejo at Cedric Lee at kasalukuyang nakaupo na po para sa pagsisimula ng preliminary investigation. Bukod dito, sinampahan din ng reklamong serious physical injury, grave threat, illegal arrest at coercion ang grupo ni Cornejo at Lee. Nauna rito, pinag-utos ni Prosecutor General Claro Arellano ang pag-consolidate sa mga reklamong inihain ni Navarro at ng NBI laban kina Cornejo at Lee. At ang kasong rape na inihain naman ni Cornejo laban kay Navarro. Naasang dadalo rin sa investigasyon ng DOJ sina Bernice Lee, Simeon Zimmeraz Jr., Jed Fernandez, JP Calma, mga gwardya ng Forbes Wood Condominium at mga pulis mula sa Southern Police District na nagproseso ng blotter ng reklamo ng grupo ni Cornejo at Lee laban kay Navarro. Panoorin po natin sa ating screen ng kasalukuyang nagsisimula pa lamang na DOJ preliminary investigation. At makibalita tayo sa ating kasamang si Salima Refran na nariyan din sa DOJ. Salima, ano na bang inaasa natin mangyayari ngayong hapon sa preliminary investigation? Sino, alam mo, kararating-rating lamang nitong kampo ni Cedric Lee, ang kanyang kapatid na si Bernice, si Denise Cornejo, at I believe ito ay si Zimmeraz, no? We are confirming kung siya na ito, no? But one of the other respondents pa ito sa kampo. Ngayon, Chino, medyo nagkakagulo lamang dahil iniutos ng prosecutors na ayusin ng media yung aming equipment. Pinalilipat ngayon kami lahat dito sa likod at medyo nagkakagulo. Sa ngayon, alam mo, Chino, ang gagawin ngayon ng kampo ni na Cedric at Denise ay magpa-file ng kanilang reply affidavit. Ito nga sa patong-patong reklamo na inihain sa kanila ni Bong Navarro. Andito na rin yung kampo ni Bong. Andito si Attorney Alma Malyonga at nakausap natin siya kanina. Hindi kasama ngayon dito ang aktor na si Navarro dahil nga sinasite niya ay security reasons. Sinabi naman daw na dahil nga dito sa mga nangyayari ay tuloy-tuloy pa rin daw itong paghahanap nga nila ng hustisya dun sa nangyari sa kanyang kliyente. Ngayon, Chino, pinalilipat nga yung ating mga camera sa ngayon, no, para daw mas orderly yung gagawing proceedings maya-maya lamang. At ang sinabi sa atin kanina, balikan ko lang si Attorney Malyonga, natanong natin yung panibagong reklamo naman ng rape na inihain kay Bong Navarro ng isang Roxanne Acosta. Inamin daw sa kanya ni Navarro na kakilala niya itong si Acosta, pero sinabi daw ng aktor na walang pangahalay na naganap. Kung-question naman ni Malyonga yung timing ng paghahain ng reklamo nitong si Acosta laban sa kanyang kliyente dahil 4 na taon nga raw ang nakararaan na at bakit ngayon lang naghahain ng reklamong rape itong si Acosta. Sa ngayon, hinihintay natin naman kung ano magiging tugon nitong kampo ni na Cedric Lee dahil dapat last week nagpakita na sila doon sa kanilang unang preliminary investigation. Pero ang sinight ng kampo ni Cedric at Denise na hindi nila pagpunta ay dahil meron nga silang TPO hearing noon sa Taguig Hall of Justice. Samantalang ngayon nakikita natin na medyo inaalaw pa itong members of the media na makakuha ng video sa mga respondents. At maya-maya lamang ay Chino, para sa maisaayos na nga yung ating mga equipment ng mga kapatid din natin dito sa media ay inaasa magsisimula na itong preliminary investigation. Chino? Sa Limad, nakita natin kanina sa ating video screen na dumating itong sila Cedric Lee at sila Denise Cornejo. Yung mga inaasahan ba nating dadating sa Sampina tulad nila Zimmeraz, Jed Fernandez at yung JP Calma at iba pa na kasama dun sa Sampina ay dumating din ba? Kasi medyo hindi natin kilala yung mga itsura ng mga ibang nasampina. Oo nga, tama ka dyan, Chino. No? Meron isang kasama at may katabi ngayon itong si Cedric na I believe isa dun sa mga respondents. Unfortunately, Chino, ay hindi pa natin ma-confirm kung sino siya ngayon. We were trying kanina to confirm, but it's Simeon Ras Jr. or ito si Jed Fernandez or JP Calma. Kasi nakita lang din natin sila lahat
I believe, dun lang dun sa CCTV na inirelease ng Forbes Wood. But definitely, nakikita natin, aside from Bernice Lee, Cedric Lee, and Denise Cornejo, meron pang isa pang respondent ang kasama natin ngayon dito. Chino? Salima, yung gagawing hearing ngayon, no, dahil consolidated na nga, ano ba yung naasahan? Matatapos na ba yung pagdinig? Ano ba yung parang end goal in mind na parang nakikita natin na mangyayari ngayong hapon sa panig ng DOJ, no? Dahil nandito na nga yung dalawang kampo. Alam mo, Chino, kasi ang iniintay ngayon is yung magiging sagot ng kampo nitong sina Denise, Cedric at Bernice dito nga sa inihain na patong-patong na reklamo sa kanila ni Vong Navarro. So, kailangan ngayon ipakita nila at sumpaan nila ngayon yung kanilang mga reply affidavit sa halap nitong panel of prosecutors. So, yun yung inaasahan natin ngayon. Hindi pa naman ito matatapos sa ngayon, no? But yung kampo ni Vong Navarro is hoping na magkaroon na nga o makitaan na ng probable cause yung kanilang mga inihain nga na reklamo at magpatuloy na nga ito sa korte. Yung sa issue naman nung inihain na reklamong rape naman ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. I understand yung kanyang affidavit, yun na rin yung ipapasok niya para dun sa reklamong rape na inihain din niya laban kay Navarro. And I believe it would be submitted for resolution very soon. But hindi naman siguro today. I-confirm na lang natin yung part na yan. Maya-maya lamang, Chino. Kanina, Salima, nung dumating sila Denise Cornejo at itong sila Cedric Lee, nakita natin na bahagyang parang pumronta itong kanilang abogado na si Attorney Howard Calleja. Nagbigay ba sila ng kahit anong pahayag? Kahit sino doon sa kanila? Kahit nagkakagulo kanina, may nakasingit ba na nakapagtanong ng kahit anuman lang para magbigay ng pahayag itong grupo ni na Cornejo at Lee? Unfortunately, Chino, hindi nakapagbigay ng pahayag itong kampo nga ni na Lee at Cornejo kanina nang dumating sila. Although this morning ay nagkaroon ng parang text blast sa mga media na handang magbigay ng pahayag itong si Cedric Lee kaugnay nga nitong kanilang kinasasangkutan. Well, actually, itong preliminary investigation sa ngayon dito sa DOJ. Yes, Chino? Yes, at pansin natin medyo mahigpit talaga yung seguridad sa ngayon dyan sa DOJ. Maraming salamat, Salima Refran. Sa puntong ito, makabalita tayo sa ating kasamang si Lia Manialac del Castillo na nariyan din sa DOJ. Lia, sa panig mo, ano nang inaasahan natin ngayon ngayong hapon sa preliminary investigation? Yes, Chino, sa mga oras na ito, hindi pa rin nga nagsisimula yung preliminary investigation dahil nagkakaproblema pa dito sa maliit na space, dito sa third floor ng multipurpose room ng DOJ. At katulad ng nai-report na rin siguro ni Salima ay pinaalis pa rin yung mga camera natin ng mga media dito sa magkabilang side. Usually naman, Chino, pinapayagan yung mga camera dyan sa mga pwesto na yan dahil kapag nagko-cover tayo ng preliminary investigation, dyan naman talaga nakapwesto yung mga camera natin para makunan din natin yung magkabilang panig. Pero yun nga lang ay sa oras kasi na to, Chino, napakadami ng mga media nga na nararito para mag-cover. So, inaayos pa yung pwesto ng mga media bago magsimula. Dumalo rito yung mga pinasabina, no? Itong sila Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee. May katabi rito si Cedric na hindi natin makumpirma kung si Zimmer Raz. Habang dun sa kabilang side naman, dumating ang mismong hepe ng NBI-NCR. At hindi lang natin makonfirm kung yung mga nasa likod ba niya, ito na ba yung mga pinasabina na mga guard, nung security guard, nung condo, dahil pinatawag rin sila ng DOJ at maging yung mga police ng SPD na tumanggap sa blotter noon na di umano ni-rape ni Vong Navarro itong si Denise Cornejo. Alam mo, Chino, submitted for resolution na talaga yung reklamong rape ni Denise laban kay Vong Navarro. At hiniling na lamang nung kanyang kampo na pumunta sa rito personally ngayong araw para personal na panumpaan yung kanyang naging reklamo na rape laban nga sa aktor. At ito namang mga testigo ng kampo ni Vong para sa kanyang reklamo naman na mga serious illegal detention, serious physical injuries, ay pinadalo yung kanyang mga testigo ng mga security guard at yung mga police ng SPD para rin panumpaan nila yung kanilang mga naging testimonya. Hindi na dumalo
ngayong ikalawang preliminary investigation si Bong Navarro at ang dumalo na lamang ay yung kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga. Kumpirmado na si Zimmer Raz, yung katabi rito ni Cedric Lee na polo. Right. Lia, alam natin na medyo matinding kontrobersya itong inaanin nitong kasong ito. Sa ngayon ba, ano ang mood dyan ng mga, sabihin na natin, Cedric Lee at Denise Cornejo? Nakikita natin sa ating screen, no? Parang walang reaction si Denise Cornejo sa ngayon. Pero yung overall mood ng grupo, pwede mong ilarawan sa atin? Well, so far, Chino, si Cedric, nakikita natin siyang umingiti kanina at nakikipagbiruan pa nga siya nung kinokompirma natin kung si Zimmer Raz ba yung katabi niya. At bukod doon, seryoso no, yung itsura nitong si Denise Cornejo, hindi nagsasalita, nakatungo lang siya ngayon at nakasuot ng kanyang shades. At ayan, yan pa lang naman ang napapansin natin. Itong abogado nila, si Attorney Howard Calleja, ay nakikipag-usap ngayon dun sa kabilang side, dun sa abogado naman ni Bong Navarro. Lia, yung nabanggit mo kanina, parang pinapatabi yung mga media, no? At parang medyo nagkakagulo dahil napakaraming kawani ng media, pati mga cameraman natin at yung mga live points natin ay nandyan din na nakakabit ngayon sa kwarto. May panganib ba na gawing closed door ito bigla ng DOJ para matuloy lang yung hearing at hindi magkagulo? Kanina, Chino, yun yung nagiging parang warning nitong si Assistant State Prosecutor Maria Elvira Herrera. Siya kasi yung parang pinaka-head no, nitong 3-woman panel na ito na dumidinig na sa mga reklamo. Siguro na overwhelmed yung DOJ. So, sobrang dami nga nitong mga kawani ng media na nagko-cover sa ngayon. So kanina sabi niya, kung hindi raw pag-move dito sa likurang bahagi, yung lahat ng mga camera ay mapipilitan sila na i-close door na ito. Pero ito, Chino, magsisimula na ang preliminary investigation. So sa ngayon ba, Lia, kanina nakapanayam ng media itong attorney o abogado ni Bong Navarro na si Attorney Alma Malyonga, na nabanggit niya ba kung talagang kailangan dumalo si Navarro ngayon o hindi ba makakapekto hindi pagdalo ni Bong Navarro ngayong hapon? Actually, ini-insist Chino ng camp ni Bong Navarro na hindi na siya kailangan dumalo ngayon dahil na-subscribe niya naman na personally yung kanyang reklamo at yung tungkol naman sa reklamo sa kanya na rape ng kampo ni Cornejo, hindi na nila naisip na kailangan pa niyang sagutin yun at ang sagot na raw nila doon ay yung mismong reklamo nga na inihain ni Navarro laban sa kanila. Sino nagsisimula na ngayon yung preliminary investigation? Okay. Maraming salamat, Lia Manialak del Castillo. Nagsisimula na po ang preliminary investigation. Pakinggan natin po ito. Mike and Simeon Ras Jr. Appearances, please. Your Honor, Dino Tamayo from Poblador Bautista Reyes, collaborating counsel, Your Honor. For the respondents. Good afternoon, Your Honors. Attorney Howard Calleja Law Office, together with Attorney Archie Matibay, Attorney Connie Jimenez, from the same law office, Your Honor, for docket number for serious illegal detention, Ferdinand Navarro versus Denise Cornejo, etc. For respondents, Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, and we are submitting our entry of appearance today, Your Honor, for Simeon Palmaraz. The submission of the entry of appearance is noted. And Your Honor, for consolidated case number for Denise Cornejo versus Ferdinand Bong Navarro, Your Honor, for complainant Denise Cornejo, Your Honor. Counsel, the case of Denise Milinet Cornejo versus Ferdinand Bong Hipolito Navarro for rape was considered submitted for resolution. Yes, Your Honor. During the last hearing on February 14, 2014. Yes, Your Honor. We haven't So received. we are not hearing that But case Your Honor, today. we haven't received that that order, Your Honor. We were of receipt of subpoena for 14 and 21, Your Honor. We are also not of receipt
of our motion to postpone, Your Honor. It is we made known to this honorable body, Your Honor, that, can I just stand, manghirap? We made known, Your Honor, that we were at the gate, Your Honor, at the same time, Your Honor. We were not the ones who gave that schedule, Your Honor. That was a schedule given to us by the Honorable Judge Mahina of RTC of Taguig, Your Honor. That's why we excused ourselves. To say that our absence would mean it would be closed would be prejudicial to my client, Your Honor. Nonetheless, Your Honor, as I said, we haven't received any order, so we cannot comment on any order of the closing, Your Honor, or submission, Your Honor. That's why we are saying that we are appearing also for her on the same case, Your Honor. We would also like to manifest, Your Honor, that even before we received the subpoena, we requested the Honorable Secretary a clarification on whether or not this case has indeed been consolidated, Your Honor. Because Your Honors would recall that we filed the rape case of Denise Cornejo versus Bong Navarro in the Fiscal's Office of Taguig, Your Honor. But eventually it was consolidated without, again, receipt of any order in our party, Your Honor, nor any response from the Food Secretary, Your Honor. That's why we are also clarifying that matter. But we would also like to be clarified on the resolution or the penny with the, as you said, the submission or resolution of the rape case, Your Honor. Your Honor, can we just respond? I am actually very confused as to what the good counsel is trying to elicit. As far as we know, Your Honor, the complainant, Denise Cornejo, submitted her evidence, her sworn affidavit in the Taguig prosecution office, and all that was done was to have it transferred before the Department of Justice. What happened on February 14 was an opportunity for her to affirm her complaint affidavit. That is the complaint, Your Honor. Whatever was submitted, that is the complaint. And on that day, Your Honor, counsel for Ferdinand Navarro was there, and we traversed the complaint, Your Honor. We submitted, by way of our counter affidavit or our reply to the charge, that we have the sworn affidavits of Mr. Navarro himself, which is on record, and that is a reply. So as far as that goes, Your Honor, I think there's nothing new to be said. They are aware of the sworn affidavits. They were given copies thereof. I'm now confused. Are they saying they want to submit something more in reply to the sworn affidavits of Mr. Navarro? I'm really confused. It's very clear to us that this matter has been consolidated before this body, Your Honor. Okay. The order of the panel was given during the proceedings, and your clients were duly represented by your law office, as one of your associates was present, and he's also here. Yes, Your Honor. Can I? So there is no need for the panel to issue the corresponding order, the written order submitting the rape case of Ms. Cornejo against Navarro. Yes, Your Honor. Can I comment? All right. I was just saying, Your Honor, that we are the respondent in that case, and it's a right that should be protected. So I really don't understand what they want to do with respect to that matter, Your Honor. Okay, as I said, the panel has already ordered that the same is considered submitted for resolution. Yes, sir. That was done during the last hearing, and your clients were duly represented by one of your associates. Yes, Your Honor. We would just like to manifest, Your Honor. It was brought out. I don't know if I would say it. It's okay, Attorney. It was brought out and what the affidavit was not affirmed. Yes. Your Honor, so we are also in a quandary. How can we affirm something that was already affirmed in the Taguig prosecutor's office? Yes. So my question is this body questioning the one question, first question? Is the body questioning the affirmation or lack of affirmation? Or because if the question is affirmation, then complainant is present and we can affirm. Okay. Let the panel
after we answer that question, then if the panel would allow, then maybe after that, then I would have a succeeding comment or question. Yes, But let me okay. just, so that we compartmentalize the issue. Okay. Your Honor. Let us clarify the issue because that is one of the allegations in the omnibus motion filed by the respondents through counsel, that the panel is questioning the execution or the affirmation of the affidavit of complainant Cornejo. For the record, the panel did not question the execution or the affirmation of the same before the city prosecutor of Taguig. What the panel said during the last hearing was that the affirmation of the affidavit, the fact that Ms. Cornejo did not reaffirm her complaint affidavit before the panel is merely noted. We did not question the execution. We did not even require complainant to reaffirm her complaint affidavit for the case of rape. But on that day, but if your client wants, she can reaffirm her complaint affidavit before us. Yes, Your Honor. We are willing to reaffirm it And today, we Your will- Honor. yes. Yes, Your Your Honor, Honor. can We I are just willing to say- reaffirm it today. But after the hearing on the case filed by Ferdinand Navarro, because as I said, we are not hearing anymore the rape case filed by Ms. Cornejo because insofar as the rape case, that is already considered submitted for resolution. All right. Can I just say, Your But, Honor, Your as Honor. the respondent, can I just have about a minute? As the respondent in that case, Your Honor, we are not questioning the need for a reaffirmation. We do not care, Your Honor, because in fact, we have already responded. We are not raising any technicalities, Your Honor. We are fully satisfied that we have been given an opportunity to respond, and we have. They were represented by counsel, Your Honor. They did not require time to file a reply affidavit. Our sworn affidavits is not unknown to them. So as far as the rape case is concerned, Your Honor, we do agree. Let us not talk about the rape case anymore, Your Honor. The parties have been given an opportunity. They filed their complaint. We filed our counter affidavit by way of our sworn affidavits. They did not ask time to reply, Your Honor. That matter has been fully and correctly disposed of by this honorable panel when it said that case is submitted for resolution, Your Honor. This is PI. It is not trial, Your Honor. Thank As you. I said, the rape case is already considered submitted for resolution. Counsel for Ms. Denise Cornejo knows what to do. Okay, let us proceed. Just one. Enough, Canelo. One little, because I had to respond, Your Honor. There was something that was. Okay, let us proceed. Anyway, that is a rape case that is Yes. already considered submitted for Yes, resolution. but you- we are wasting our time. But Your Honor, just with the indulgence of the honorable Okay, panel, go ahead. Your Make Honor. it short and Because if we would be allowed, then we would be allowed to Okay. reaffirm after the calling of this case, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, but for what purpose? I want to know. If they want to reaffirm, for what purpose, Your Honor? Because it implies something. Are they asking us to do something after that? What is the necessity? Okay, let us hear the case Thank you, Your of Honor. Ferdinand Navarro versus Denise Milinet Cornejo. During the last hearing, we required the appearance of witnesses for complainant. May we know if the following witnesses are present to affirm their respective affidavits? May we know if Dalmacio Dumalced Luminuan Jr. is here? Okay. May I just make a record or entrance? I'm Attorney Silingo of Alpha Law Partners representing respondent JP Calma, Your Honor. Okay, your appearance is noted, Panyera. Dalmacio Dumalced Luminuan. Okay, ano mo na yung affidavit? Pakitandaan niyo na si Sophie sa kaisa ako para mag-iit. Pagpapasaran din yung pagpapasaran na. Ang hindi pa kung pamilya para matigas ng pwede. May we know if witness Marlon M. Cruz is here? We will require you to affirm your affidavit. Domingo magdaong lero. Domingo magdaong lero. Asa na yung affidavit? Kaso na, kaso na attach. Pakianuhan nyo na. Marlon Cruz. Ay, may ID kayo sa... Dalmacio Dumalced Luminuan Jr. Sino mga affidavit nila? Sabi ko?
You are... Sisters, Sino siya? Dalawa siya. Kahit isa lang muna, kahit isa lang muna. Mamaya na lang natin debat yan. Marlon Cruz, ito. Meron na. Tataka na lang. Papakita ko muna sa'yo kung ano yung affidavit na sila. Kaanuhan niya, ha? Kung natatandaan mo naman nila. Ma'am, Marlon Cruz. question. Can I raise a point, ma'am? Because of the I forgot to raise it, Your Honor, because we were not when I raised it, we were not formally called or recognized, Your Honor. We don't mind that, of course, this case elicits a lot of publicity, but we would like to request, Your Honor, that the media, hopefully, if possible, Your Honor, be set outside so that we can be allowed to hear it properly. Anyway, if there's anything, they can hear outside or they can get any pictures out. But technically, we're asking for the exclusion except for the parties involved, Your Honor. There is no attorney, there is no need for the exclusion of the media as long as they are manageable, they comply with the order. So, Yeah, but the order is for them to all to go to the back. They have not complied with an order. are you harassed? Yes, Your Honor. Your Honor, I mean, we've been saying that our clients have been... Narinig naman ninyo, nag-request na ang abogado ng respondent. Makisama na lang kayo kaysa naman mo pare-pareho kayong palabasin. Makisama na lang kayo. Your Honor, because to be honest, we understand each other's work, but this technically is, if we are going to be in front of this panel with cameras in front of us, technically it's close to harassment, not even respecting the rights of the respondent or the accused in this case, Your Honor. May we know, attorney, what rights or rights of the respondents are being violated? Well, Your Honor, again, that's why my question is, because, there we go again. Because it's so hard, Your Honor, then they keep on click. Wag naman hong ganyan. Nakikiusap naman na ho sa inyo, di ba? Kasi hindi ho absolute ang right ninyo na i-cover ang proceedings. Hindi ho yan absolute. Pinagbibigyan lang ho kayo, ina-accommodate lang. So sana makinig ho kayo sa pakiusap. Kasi once ho na magreklamo ang party o ang parties, including pang respondents, wala ho kaming magagawa kundi paalisin kayo. Nako, mga hindi naririnig. That's why, Your Honor, we're manifesting already our vehement. We understand, but it is really... Pakikuan nga yung pulis dyan, PNP dito, pamakitin dyan. Paatas, papalabasin natin yung sa labas. Okay, the man with yung Channel 5, pwede hong Purong ng konti, wag masyado hong malapit sa mukha. I think what bothers them is yung ilaw at yung camera na patutok sa kanila. So, patayin na lang po natin yung ilaw. So we can, yan na lang po. Okay, so we can continue.
Saan yung isa? Si... Marlon Cruz. Yung isa. Ano ba isa lang? May naka... Okay. Yung I'm going to junior. ask you to read. Yung junior. Jessie, paki-assist mo muna ako. Yung isang respondent. Ay, yung isang witness. Ano pangalan po? Ito. Dalmasio Dumalsen Luminuan. Please raise your right hand. Dalmasio, kahit dalawang ano lang natin, dalawang copy You are na. Marlon M. Cruz, who has executed an Dalmasio. affidavit dated January 27, 2014. You attest to the truthfulness of the Naalala mo ba allegations kung meron made kang as ginawang true and correct statement as to dito? your personal knowledge. NBI. And you're aware that if there is any falsity in this affidavit, Wala na ba you tayong may be ibang liable record? for perjury. Ibang record daw tingnan mo. Okay, Ibang thank you. record. Ipirma ko naman. Hindi, Estonia yun. Please sign beside your name. Dalmasio. Ay, ito pa pala, sorry. Yan pa rin? Ito pa pala. Ito. Pwede na. Ano lang? Kuha pa ng isa. Mr. Dalmasio Luminuan Jr. E. Dumalsen. Ikaw ito? Okay. Naalala mo nyo na gumawa kayo ng salaysay? Kinuhanan kayo ng salaysay, taas ng kanang kami. Ikaw ba si Dalmasio Luminuan Jr. E. Dumalsen? Okay. Naalala mo na nagbigay ka ng salaysay sa NBI noong ika-28 ng Enero 2014? Okay. Nabasa mo ba ito? Itong salaysay na ito? Tamang mga nakasulat dito? Base sa personal mong nalalaman? Walang pumilit sa'yo na gawin ito? Tama lang ang nakalagay. Pirma mo ba itong nakalagay sa taas nitong pangalan na Dalmasio Dumalsen Luminuan Jr.? Handa mo ulit itong pirmahan? Pilero. Titingnan mo ulit. Romel de la Cruz Malubay. Okay, may we know if Romel de la Cruz Malibay is present. Roderick Garbin E. Istoya. Ganun ba magkano? Makibalita tayo muli sa ating kasamang si Salima Refran na nariyan din sa pagdinig sa DOJ. Sam? Sino ang nakikita mo ngayon? Ito yung pagharap ng mga witnesses doon nga sa umano'y pambubugbog dito nga kay Bong Navarro. Yung unang tinawag itong si PO3 Lumiwan. Siya yung police na nag-blatter sa Southern Police District. Nandito rin yung nakaputing cap. Yan ay si Romel Malubay. Siya yung driver ni Bong Navarro. Kanina nandito din. Tumayo rin kanina si Marlon Cruz. Siya yung kaibigan ni Bong Navarro. At itong nakadilaw na damit at yung naka-stripes na blue at white, yan ay yung dalawang gwardya ng Mega 4 Security. Sila yung namamahala ng seguridad sa Forbes Wood Heights. Itong mga gwardyang ito yung nag-log at nakakita na may ibinababang lalaki na nakagapos ang kamay sa likuran nung gabi ng January 22. So ngayon, inire-reaffirm nila yung kanilang mga affidavits at pinapakita nila yan sa panel. Bukod sa kanila, Chino, ay nakumpirma na rin natin na yung isang respondent na nandito ay si Zemion Ras Jr. Represented din naman, ito pang isa pang respondent na si JP Calma. Dito yung kanyang abogado at tanging hindi nakadalo itong si Ferdinand Guerrero at si Jed Fernandez. Hindi pa rin natin alam kung bakit hindi sila nakasama sa preliminary investigation ngayon. Kanina, Chino, nag-request itong abogado ng kampo ni Denise Cornejo na paalisin na yung media doon sa kanilang harapan. Apparently, medyo nadidistract daw sila doon sa ilaw ng mga camera at masyado daw malapit yung pagkuha sa kanya mga kliyente. At sinasabi niya na ba-violate raw yung kanilang rights, no? Pero hindi naman pumayag dito
yung prosecutors at tinanong kung ano ang mga rights yung nababiolate. Ang pinag-usapan na lamang itong ating mga kapatid nga sa media na wag na lang mag-ilaw at medyo bahagyang lumayo lamang doon sa mga respondents sa ngayon. So ito inire-reaffirm, sinusumpaan ni PO3 Lumiwan yung kanyang salaysay na nagsasabi na sa kanya nga nagpa-blotter itong si Cedric Lee, Denise Cornejo, Bernice Lee, Zemeraz at iba pang respondents ng umano'y panggagahasa dito kay Denise ni Vong Navarro sa Southern Police District noon ng January 22. Sino? Sam, kanina napansin natin na parang merong isang motion o parang may gustong mangyari itong kampo ni Denise Cornejo at Cedric Lee patungkol doon sa pagpapaliban ba ng paglabas ng resolusyon ng DOJ? Pakipaliwanag na kung ano yung nangyari doon. Kasi 'di ba last February 14 yung unang preliminary investigation doon sa bukod doon sa patong-patong na reklamo dito nga ni Vong Navarro doon sa kampo nitong si Denise Cornejo ay kinonsolidate na rin doon itong reklamo rape nitong si Denise Cornejo. Unfortunately ay hindi nga naka-attend itong si Denise nung araw na yon dahil meron naman siyang hearing sa Taguig Hall of Justice para doon naman sa kanyang hiningin temporary protection order. Yun yung dahilan kung ba't di siya nakadalo. Ngayon, ang ginawa ng prosecutor ay ninote na lamang yung kanyang complaint affidavit noon at kailangan niya kasing i-reaffirm yun. Pero unfortunately, yun na nga, parang sinabi na ng prosecutors na submitted for resolution na yung reklamong yun. Yun yung inihahabol kanina ni na Attorney Calleja at pinagtatalunan nila yan at sinabi nga nitong si Denise na i-reaffirm niya yung kanyang reklamo laban nga kay Vong Navarro. Pero yun nga, submitted for resolution na raw itong reklamong rape laban kay Navarro. Sino? Maraming salamat, Salima Refran. Ang inyo pong napapanood ay ang preliminary investigation ng Department of Justice sa consolidated complaints ni Vong Navarro at Denise Cornejo. Dumalo sa pagdinig sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, Zemeraz Jr., ang abogado ni JP Calma, Marlon Cruz na driver ni Vong Navarro, dalawang gwardya ng Forbeswood Heights Condominium at mga pulis mula sa Southern Police District na nagproseso ng blotter ng reklamo ng grupo ni Cornejo at Lee laban kay Navarro. Nakatakda sanang bigyan ng resolusyon ng DOJ ang reklamong rape ni Cornejo laban kay Vong Navarro ngayong hapon. Pero hiniling ng abogado ni Cornejo na si Attorney Howard Calleja na ipagpaliban ang paglalabas o pagpapalabas ng resolusyon sa rape complaint. Pero tinutulan ito ng kampo ni Navarro. Ayon kay Attorney Alma Malyonga, wala siyang nakikitang dahilan para ipagpaliban pa ito. Nauna nang nagpasabi si Navarro na hindi siya makakadalo sa preliminary investigation ngayong araw dahil hindi pa raw niya kayang harapin ang maumanoy ng bugbog sa kanya. Reklamong serious illegal detention ang isa sa mga inihaing reklamo ni Navarro laban sa grupo ni Lee. Bukod dito, sinampahan din ng reklamong serious physical injury, grave threat, illegal arrest at coercion ang grupo ni Cornejo at Lee. Andyan po ang mainit na balita sa oras na ito. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Chino Gaston. Magandang hapon.